Ako si Ginang Maria Melanie Miklat Mangulabnan, 58 years old. 35 years na ako sa service at ako yung may pinakamatagal na serbisyo sa Departamento ng English. Ilan sa mga tanong na aking sasagutin ay ang mga sumusunod. Bakit pagtuturo? Mayroon pang mas maganda at mas mainam na trabaho bukod sa pagiging guro na mas mataas ang sahod. Bakit ito? Pero sa totoo lang ako nag-aaral, BSBA yung unang kurso ko. Pero meron akong kwento dyan ba't ako napunta sa kursong education. Kasi noon, medyo malalay ang economy natin. Paborito kong bangko Pilipino. Subok na matibay. Subok na matatag. Biglang nagsara na bankrupt. So sabi ko, ayoko na ng BSBA. Actually, second choice ko, education talaga. Kaya nag-ship ako. At saka isa pa, siguro ito na nga yung tinatawag na calling. Diba? Ang pagtuturo ay isang bokasyon. It is a vocation. This is not just a job. It is a vocation in the sense that it requires dedication. Diba? Ganun naman yun, diba? So, kaya ito ang pinili ko. Sumunod na tanong sa sarili mong salita. Paano mo ipaliliwanag ang pagiging isang guro? Ang pagiging isang guro, katulad ng sinabi ko, ay isang bokasyon kung saan kailangan meron kang dedikasyon. Kasi pag wala kang dedikasyon sa ginagawa mo, hindi ka tatagal ng 35 years. Kailangan mahabang pasensya mo, mahabang pagtitimpi, lalo na sa mga, sabihin natin, henerasyon sa panahong ito. Yung mga una-una, okay lang. Madaling disiplina ang mga kabataan. Pero sa ngayon, medyo nahihirapan na rin. Ito'y sasagot dun sa mahirap po ba? Medyo mahirap in the sense nga na naiba na ang mga ugali ng mga kabataan, ang kanilang mga, sabihin natin, yung pagdisiplina sa kanila ay hindi na katulad ng mga unang panahon. So, ang mga natutuhan ko bilang guro, sa mga karanasan ko, natuto kong tanggapin yung lahat ng bagay, lahat ng dumarating sa buhay ko. Kasi inisip ko lang, ang lahat ay nakatakda. Kahit anong lihis ang gawin mo, o anong pagpaplano ang gawin mo, hindi mangyayari kung hindi ito'y kalooban ng nasa itaas. Kaya nga sinasabi nga, dapat yung plano niya, ang sinusunod mo at hindi ka dapat magplano para sa sarili mo. Nakatakda ang lahat. So, yun ang natutuhan ko sa buhay, kaya nakasurvive ako sa lahat ng mga pagsubok. Iniisip ko na lamang, nakatakda itong mangyari. Malalagpasan ko to. Yun. Ano ang pagsisisi mo sa pagiging guro? Pagsisisi ko? Noon wala naman akong pagsisisi. Okay lang sa akin, kaya nga ako tumagal eh. Lately, medyo, yun nga, hirap na ako kasi hindi naman ako digital native. Iba yun ang tawag sa mga mahuhusay sa technology. Hindi naman ako magaling sa technology. Di ako techie. Kaya, pinagsisisihan ko yung henerasyon ko na hindi ganun kagaling sa computer. Kaya hirap na hirap ako. Hirap na hirap akong makasunod dun sa mga kinakailangan ng technology. Pero gayon pa man, pinipilit ko pa rin na maka-adapt. Ang mensahe ko sa mga mag-aaral ko at sa mga darating ko pang mga mag-aaral, just follow your dreams. Aim high and try to reach it, no? Yun lang, just follow your dreams, tapos trust in the Lord. Okay, mararating yung inyong mga pangarap. Yun lang mga aking mensahe.
Ang mensahe ko sa mga nakasama ko, maging matatag kayo. Gawin nyo lang yung trabaho ninyo. Yung trabaho nyo na alam nyo ay naaayon sa inyong duties and responsibilities. Hindi naman kailangan laging isipin mo may award ka or maging outstanding ka. Basta maging maayos lang ang mga gawain nyo. Hindi naman kailangan palagi ay nakikipagkompetensya. Yun lamang.